Ipapakita natin ngayon ang tunay na aral ng simbahan at tatalakayin natin kung paano natin ipaglalaban ang buhay. Alam niyo, science is very clear. Life begins at the moment of fertilization. Kapag nagsanib ang sperm at egg cell, isang bagong buhay ang nabubuo. Hindi lang ito bahagi ng katawan ng ina, kundi isang ganap at natatanging tao na may sariling DNA. Sa loob ng 3 linggo pa lang, tumitibok na ang puso ng sanggol at pagdating ng 12 linggo, nakakaramdam na ito ng sakit. Pero bakit may mga nagsasabi pa rin na hindi pa siya ganap na tao? Kung ang isang sanggol sa sinapupunan ay hindi pa raw isang tao, so ano siya? Hangin? Halaman? O robot? Baka AI, no? Alam nyo, kung ang pagiging tao ay nakabase sa kakayahang mabuhay mag-isa, ibig sabihin ba ay hindi na rin tao ang isang sanggol na ipinanganak ng kulang sa buwan at nakadepende sa incubator? Paano ang isang coma patient na hindi nakakakilos? Hindi rin ba siya tao? Kung ang isang matanda ay may sakit at umaasa sa pamilya para mabuhay, ibig sabihin ba ay wala na rin siyang halaga? Alam niyo mga ka-faith, mali ito eh. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2270, sabi dito, human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. Malinaw, the moment of conception. Ibig sabihin, pag nagsama na ang sperm at egg cell. At walang alinlangan dito. Sa mata ng Diyos, bawat buhay ay mahalaga mula sa unang sandali pa lang.